Magandang umaga mga kapatid. Ah, ang kadahilanan po na wala tayong kuryente dahil hindi lang po dahil brownout, dinakaw po yung building natin, kinuha yung wiring sa taas, kaya wala tayong kuryente ngayon. Hindi rin natin pwede gamitin yung projector natin, wala kuryente. So, kalimutan muna natin yung pansamantala. So, tayo babalik sa lumang nakasanayan, noong unang panahon. Kuha kayo ng Biblia niyo, ano po? Maraming Biblia dyan kasi pag hindi kayo kumawa ng Biblia, wala tayong bababasa sa sa screen. Useless lang na Ang ating po mensahe ngayon, dahil wala tayong Bible study yan, sa kadahilan ng hindi tayo siguro magsusurvive pagka 2 oras tayo nandito sa mainit. Hindi naman sa wala tayong pagtitis, po? Pwede naman nating gawin yun, kaya lang siguradong papawisan tayo. Yung building natin kasi hindi na po nakadesign na walang aircon. Wala na yung bintana doon sa kaliwa o sa kanan. Kaya walang hangin. Po? So, pasensya lang po tayo. Kasama lang ating pananampalataya, tayo mag-taste. Ang ating pong magiging mensahe ay dito po sa John chapter 6, po? Nang panahon po ng ating Panginoon sa lupa, at siya po'y nagpakain ng 5,000 katao sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. In other words, ito isang miracle. Po? Pag sinabi nating miracle, ito isang bagay na hindi pwedeng gawin sa natural na paraan. Kahit anong galing nating magpakain, hindi natin pwedeng pakain ng 5,000 tao sa ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. Pero ang ginawa ng Panginoon, siya gawa ng miracle, at hindi lamang po napakain niya yung buong 5,000 katao, meron po natira. Mula doon ilang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. Sabi lang ng ating Panginoon sa verse 26, Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ay inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo kumain ng tinapay at kayo nabusog. Yung 5,000 katao na yon na pinakain ng Panginoon, hindi sila interesado sa ginawa ng Panginoon. Sila interesado lamang sa pagkain. Sila nabusog ganyan. Pero sabi ng Panginoon, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda. Yung salitang signs, yun po yung ibang salita sa miracle. Ang miracle, sinasabi sa atin, kung saan nanggaling yun, yun yung kapangyarihan ng Diyos. So, hindi sa natural na paraan. Pag sinasabi naman ito'y tanda, ito'y nagtuturo. In other words, kung naintindihan nila ang ginawa ng Panginoon, siya nagtuturo kanya ng isang bagay. At sinabi niya dito sa verse 27, huwag kayo magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira. Ito po isang pangungusap na hindi naman ibig sabihin, huwag na tayong kumain. Hindi yung ganun paraan. Tayo nasa lupa, kailangan tayong kumain. Ito isang uri ng pangungusap na nagpapakilala sa atin kung alin ang mas mahalaga. Ano ang mas mahalaga? Itong sabi ng Panginoon, nang dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal, para sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya nilagay ng Diyos Ama, ang kanyang tatak kanya. So, sabi niya, dalawa klaseng pagkain. Yung pagkain na nasisira. Kahit anong galing ng ating food preservation, meron pa rin expiry date yun. Masisira at masisira pa rin ang pagkain. Halimbawa, yung tuyo, matagal ang bago masira yun. Pero eventually, masisira pa rin yun. Yun ang karakter ng pagkain physical. Ito'y nasisira kanya. Pero sabi ng Panginoon, meron pang mas mahalagang pagkain kaysa sa pagkain nasisira kanya. Dahil sabi niya, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira. Actually, meron salitang hindi nakabit. Lamang kanya. O kaya, huwag kayong magsumikap lamang ng dahil sa pagkain nasisira, kundi rin kanya, dahil sa pagkain tumatagal, para sa buhay na walang hanggan. Ano yung pagkain na yun? So, merong pagkain
na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Dito po sa John chapter 4, mayroon din katulad na kasaysayan. Ito po ay sa pagitan ng ating Panginoon at ng babaeng Samaritana. Yung pong mga babaeng Samaritana, yung mga Samaritana, sila po ay para bagang reject sa bansang Israel. Kumbaga sa aso, hindi sila purong lahi. Meron silang halong ibang lahi, kaya reject sila ng bansang Israel. Nasa tabi sila ng isang balon, ganyan. Siyempre, pag balon, tubig yun. Ito rin sa John chapter 6, sabi niya, may pagkain na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito naman sa John chapter 4, mayroong tubig na pagkain inom mo kanya, hindi ka na mauuhaw kanya. Dito sa John chapter 4 verse 13. Ito po itong balon na ito, babalik tayo sa Old Testament, ito yung inukay ni Jacob. Ang tawag dyan, Jacob's well kanya. Noong walang panahon, wala namang running water, wala rin bomba, sila umukay lang ng well na pinanggagalingan ng tubig nila na ginagamit sa Panginoon, sa paglalaba, etc., pagligo. Sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauhaw. Pag uminom tayo ng physical na tubig, mauhaw tayo. Ngayon alam natin yun. Pero sabi ng Panginoon, subalit ang sino bang umiinom ng tubig na aking ibibigay, ay hindi na mauhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. So doon sa isang bahagi, sa John chapter 6, mayroong pagkain na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito naman sa John chapter 4, mayroong tubig na pag ininom mo kanya, hindi ka na mauhaw magpakilanman. Kanya. Sabi niya rito, magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. So ito isang larawan na makikita natin na pagbabalik tayo sa John chapter 6 ay maintindihan natin. Ito yung pagkain kanya na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Ito yung tubig kanya na tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Ano yun? Sa John chapter 6, sinabi ng Panginoon sa verse 48, ako ang tinapay ng buhay. Doon sa kinompare po niya yung mana na ibinigay ng Diyos sa bansang Israel, sa ilang. Pero ako kanyang tinapay na galing sa langit kanya. Ako ang tinapay ng buhay. Sa verse 47, katatawalang sinasabi ko sa inyo, ang sinamang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kanya. Sa verse 49, kumain ng ninuno sa ilang ang inyong mga ninuno, o kumain ng bala sa ilang ang inyong mga ninuno, at sila'y namatay. Ibig sabihin, hindi pagkain din, hindi tumatanggal sa buhay na namatay sila eh. Pero sabi ng Panginoon, ito ang tinapay na bumabang galing sa langit upang sinang makakain ito ay hindi mamamatay. Sa verse 51. So, inilalarawan ng Panginoon ng kanyang sarili na siyang tinapay ng buhay kanya at siya rin ang inumin ng buhay dahil sa John chapter 4. Tuloy po natin. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung sino man ay kumain ng tinapay na ito, si mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman. Sa uri po ng pananalita, may mga bagay na hindi literal. Ang isang paraan para malaman natin kung ito yung posible. Kasi pag kinain mong laman ng Panginoon, di mamamatay siya. Alam mo, kakainin yung literal niyang laman. So, meron siyang ibig sabihin, nakakainin niya kanya, na galing sa ating Panginoon. Kaya kung tutuloy po natin, sinasabi niya, sa verse 56, ang kumakain na aking laman at umiinom na aking dugo, ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Ano yung pagkain na yun? Ano rin yung inumin na yun? Ano yung tunay na pagkain at ano yung tunay na inumin na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Kasi yung pinanggalingin nating ito ang dahilan. Ano lang po, sa kung kami Katoliko rito, palaliwalag lang po natin. Sa Catholic doctrine, may tinatawag transubstantiation. Ginagawa yung literal, itong sinabi ng Panginoon, na kailangan natin kainin yung tinapay ng Panginoon
at inumin natin yung dugo ng Panginoon para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya pag tinaas nung pare, yung tinatawag ng consecration, tinaas yung tinapay at wine, sila yung nagiging literal na katawan at dugo ng ating Panginoon. So pag kinayo yun, kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang sinasabi ng Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon na tunay na pagkain at tunay na inumin ay pinaliwanag din niya. Pasanin natin, yung tinapay ay tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. Yung inumin ay tumatagal hanggang sa buhay na walang hanggan. So ito'y nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Yung ba yung literal na katawan ng Panginoon? O yung kanyang literal na dugo? Hindi. Dito po sa John chapter 6, verse 63. Kasi dito, tinatanong ng Panginoon, naalis din ba kayo kanya? Sa kanya mga, naalis din ba kayo kanya? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu at buhay. Subalit, may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya, sapagkat nalalaman na ni Jesus buhat pa ng una, kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Sinabi niya, dahil dito sinabi ko sa inyo, walang taong makakalapit sa akin malibang ipagkalob sa Kanya ng Ama. Dahil dito marami ang Kanya mga lagad dito malikod at di na sumama sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi po nakatakataka sa panahon natin ganoon din. Kakaunti lamang ang sumusunod sa Panginoon. Kaya sinabi ni Jesus sa 12, ibig ba din ba ninyong umalis? So ito yung ironic. 5,000 ang pinakain ng Panginoon. Ilan na natira doon sa 5,000? 12 lang. 12 lang ang natira. Bakit hindi sila umalis? Sa verse 68, sa bukod sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may salita kanya ng buhay na walang hanggan. So yung tinapay na sinasabi ng Panginoon at yung inumin na sinasabi ng Panginoon, hindi yung literal yung katawan, hindi yung literal yung dugo, kundi ang kanyang salita kanya. Nasa kanya ang salita na magbibigay ng buhay na walang hanggan. So ito pong mensahe pong ito na binasa natin. Ito'y nagbibigay rin sa atin ng kaisipan. Alam bang mas mahalaga sa buhay natin? Yung physical na mga bagay o spiritual na mga bagay? Kasi kung atin po tayo uupo at mag-isip ng mabuti, kapag ang priority ng lahat ng mga tao, maliban siguro sa atin, ay ang physical na bagay. Natural lang yun. Pag-gising mo sa umaga, anong gagawin mo? Maliligo ka? Ba't ka maliligo? Ika'y maghahanda para maghahanap buhay, di ba? Yun ay natural na bahagi ng buhay. Hindi natin pwedeng iwasan yun. Kung hindi natin gagawin yan, nagkakasala rin tayo. Sabi ni Pablo sa Ikalawang Thessalonica, chapter 3, verse 10, ang ayaw ng trabaho, huwag din kumain, ganyan. So, kailangan ka magtrabaho. Mahalaga yun. Pero hindi lang yun ang dapat nating isipin. Hindi lang yung nasa yung kaisipan. Yung paano ka kakain, paano ka asenso sa buhay mo, paano ka magbibigay ng isang convenienteng buhay para sa pamilya mo, hindi lang yung isipin mo yun. Dahil ang mga bagay niyo, sabi ng Panginoon, ay nasisira. Nawawala. Pag tayo namatay, hindi mo naman dadalhin yun. Iiwanan mo yun, hindi mo. Sabi nga ni Solomon, kahit kanya ang aking paghahanap buhay, ay paghabol din sa hangin kanya. Sapagkat paano ko malalaman kanya, yung iiwanan ko ng aking kayamanan, ay marunong kanya. Paano kung hindi siya marunong? Anong nangyari sa aking pinagpaguran? Kanya. So, inisip ni Solomon niya, sabi ni Solomon, hindi rin kanya, yan ang kahulugan ng buhay. Dahil kayo magtrabaho, kayo mag-ipon ng kayamanan, kanya. Hindi yan ang kahulugan ng buhay, sabi ni Solomon. Hindi na sila sabi ng ating Panginoon. Yung sa Matthew chapter 4, meron din katulad na kasaysayan. Ito aking tinuturo sa inyo na po. Natutunan ko ito na ako'y nagsisimula pa lang mangaral at sumasama-sama sa ang mga nakasama ko po nung ako'y bagong mangaral. Actually, di ba ako talaga mangaral? Sumasama lang ako. Ay matanda sa akin ng maraming panahon. Si Brother Gamit at si Brother Manalo. Namatay si Brother Manalo, no?
Natutulak sa pagsasama-sama. Nakikinig ako. Titignan ko yung sinasabi nila. Kapag ako nag-iisa, ginagaya ko lang yan. So, memorize mo yung ginagawa nila at sinasabi nila. Bisan, i-adjust mo lang konti. Pag medyo natututo ka na. Dito sa Matthew chapter 4, verse 4, yan. Ito po yung pagkakataon ng ating Panginoon na itinukso ng Diablo. Isipin natin, 40 days, 40 nights, hindi siya kumakain. Imagine ninyo ang gutom ng ating Panginoon. Tayo lang po, mga tao. Meron lang electric tayo maliit. Tayo lang mga tao, di ka lang kumain ng isang araw. Mag-albruto ng tiyan mo, di ba? Wala ka na sa mood. Pero ang ating Panginoon, 40 days, 40 nights. Kung ito ay tayo itong taong ito, dahil ng panahon, tao ang ating Panginoon, 40 days, 40 nights, tutokso ka ng Diablo. Siguro matutokso ka, di ba? Sabi ng Diablo sa verse 2, siya ay 40 araw at apat na gabi nag-aayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. 40 days, 40 nights. Dumating ang manunokso at sinabi sa kanya, kung ikaw, ang anak ng Diyos, ipagutos mo ang mga batong ito ay maging tinapay. Kaya gawin ng Panginoon niyo. Kaya niyang gawin niya, meron siya kapangyarang gagawin niya, hindi niya ginawa. Dahil meron siya gustong patunayan kay Satanas. At ito rin po dapat nating isipin. Ulit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang, hindi yung mas sinabi niya. Ibig sabihin, mahalaga rin yung tinapay. Pero hindi lang yun na mahalaga kanya. Hindi siya tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi, parehong pagkain yan eh. Ang pinag-uusapan dito, isa physical na pagkain, at yung isa spiritual na pagkain. Yung physical na pagkain, yan ang tinapay. Kasi yung mga Hudyo, hindi naman sila kumakain ng kanin tutulad natin. Ang kailang kinakain, tinapay. Dahil hindi tumutubo ang palay doon sa lugar nila. Tumutubo ay trigo. So, tinapay ang kinakain nila. Sa atin naman, hindi tumutubo yung trigo, palay, tumutubo. Kaya kumakain tayo ng kanin. In other words, yung tinapay ay naglarawan ng physical na pagkain. Ito po ang isipin natin. Christian tayo, hindi. Hindi natin pinababayaan ang ating katawan. Kumakain tayo kapag kain. Kaya 3 times a day, kumakain tayo. Kung medyo overeating, 5 times a day. O minsan, 6 times a day. Meron pa midnight snack kanya. Bakit hindi natin pinababayaan ang katawan natin? Pero paano yung espiritu natin? Ang espiritu, ang tayong pagkain ng ating mga kaluluwa, ay ang salita ng Diyos. At yan nagbibigay ng buhay sa ating mga kaluluwa. So, paano yung ating kaluluwa? Hindi man natin alam, salita ng Diyos. Ironically, kay Kristiyano na tayo, minsan tayo nagbabasa ng Biblia. Paano ang itsura ng ating kaluluwa? Yung mga babae, lalo na, may pinapaganda pa yung mukha nila. Hindi yung lalaki, hindi masyado eh. Bakit hindi kaluluwa natin? Pinapaganda rin ba natin ng ating kaluluwa? Ang nagpapaganda sa ating kaluluwa ay ang salita ng Diyos. Yun po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16. Sinasabi lang po natin sa ating aral sa oras na ito, kung anong mahalaga, ano ang mas mahalaga, ano ang dapat natin bigyan pansin o priority sa ating buhay. So verse 16. Kaya't kami ay hindi pinag-ihinaan ng loob. Katulad namin na nagkakaedad na, ano po? Ako, 61 lang, 62 na ako sa December. Pagka tinitingnan ko yung mga picture ko nung una, parang hindi ako ito kami. Nagbabago na yung mukha. Unti-unti na tayo namamatay. Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Totoo po yun. Kaya nga ganito itsura natin kasi namamatay na yung unti-unti ang ating mga cell. Ano po? Hindi na nagbabago eh. Hindi katulad ng bata ka pa lang. Pero sabi, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Paano binabago yung panloob na pagkatao?
sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan ang nagbibigay ng buhay sa ating kaluluwa na tayo binabago ayon sa larawan nung lumalang sa atin. Dito sa Colossians chapter 3, ano po? Verse 10, kung nagkakamali. Ito ang ating makikita. At kayo nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago ng kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Ang ating pagbabago ay di naayon sa standard ng tao o standard ng sanglibutan, kundi ayon sa larawan ng Diyos. Ano ba ang layunin ng Diyos sa atin? Nulalangin tayo ng Diyos, yung unang ating mga magulang, sa Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, tayo nilalang sa larawan at kawangisan ng Diyos. In other words, kung ano ang Diyos, kawangis natin siya. Kung Diyos ay mabuti, nilalang din niya ang tao na mabuti, kanya. Lahat ng emosyon ng Diyos ay nasa tao. Ang Diyos ay may pag-iisip, ang tao may pag-iisip. Ang Diyos ay may damdamin, ang tao rin may damdamin. So, kawangis natin ng Diyos. Kaya lang, sinira ng kasalanan. So, nung tayo nagkasala, tayo nahiwalay sa Diyos. At hindi na natin kamukha at kawangis ang Diyos. So, pag nagkakasala tayo po'y naihiwalay sa Diyos. Hindi na natin siya kamukha. Hindi na natin siya kawangis. At tayo naihiwalay sa Diyos. So, ito yung makikita nating problema kapag hindi natin alam kung ano mas mahalaga. O, kailangan natin ng physical. Totoo yan, nasa mundo tayo eh. Pero, yun ay isang bagay ng bahagi lamang ng buhay natin. Pero mas may mahalaga doon, ganyan. May mas importante doon kaysa doon sa mga bagay na yun. Dahil pag namatay tayo, wala na yung lahat. Lahat ng accomplishment mo, kung paano ka nakilala, pati yung alaala mo, mawawala, ganyan. Pati yung itsura mo. Kung paano pinapaganda yung itsura mo, mabubulok na yung itsura mo. Wala na yung kagandahan ng katawan pag naluso yung katawan mo, di ba? Kaya tinatago natin yung mga patay. Dahil hindi maganda tignan habang ito'y nabubulok. Dito po si Ecclesiastes, ano po? Pag namatay tayo, mangyayari sa atin? Sa verse 5 ng Ecclesiastes, chapter 9. Sapagkat nalalaman ng buhay, na mga buhay na sila'y mamamatay, alam natin yun. Nakakita na tayo na namatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang katimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Ang kailang pag-ibig, pagkapuot, at ang pagkaingit ay nawala na. Kaya naingit tayo, kasi dito tayo sa mundo eh. Pag namatay ka na, ano pa kwenta nun? Galing ka sa tao, ano kwenta nung patay ka na? Wala na ganyan, wala na lahat. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sila ng araw. So kung ang ating pagpapansin lamang ay sa mga bagay sa mundong ito, pag namatay ka, mawawala lahat yun. Hindi mo na dadalhin sa pupuntahan mo kanya. Pati kahalagahan mo, wala na rin. Aalisin na yung pangalan mo sa tala ng gobyerno ng mga buhay. Hindi ka na makapagboboto. Wala ka ng pensyon. Tapos na lahat pag namatay ka. Ang talong dito, pag namatay ka, ano na? Ano lang ating hinihintay pag tayo namatay? Sapagkat sabi nga dito yung Ecclesiastes, nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Kawa po, dahil pagka sumabit ka ng itong edad, at ang makikita mo yung anggaran ng mga namuna sa'yo, 82, 85, gano'n. 60 ka na, at the most, 20 plus years ka na lang, di ba? At least bukas, pwede ka mamatay. So, counting na lang ang natitira sa buhay mo. So, ngayon, naisip mo na yung mangyayari pag namatay ka. Ano mangyayari sa atin pag tayo namatay? Dito po sa Hebrews chapter 9, verse 28.
Alam niyo, mga kapatid, mas matagal ito kaysa doon sa may projector. Hebrews chapter 9, verse 28. Basahin po natin. Kasi may PowerPoint siya, may limit yan eh. Verse 27 pala. At yamang itinakda sa mga tao mamatay na minsan. Minsan lang tayo mamatay. Sabi nga po ni, sino yun? Si Danny Javier. Lahat tayo mamamatay kanya. Nung ginawa po niya yung awit na yun, alam niyo, mamamatay na siya. So siguro binibigay niya konstruksyon sa sarili niya. O ba abang inaawit ni Danny Javier yun, sabi ko sa isip ko, sana inisip mo kung paano mo ihanda ang sarili mo dahil tayo mamamatay. At yamang tinagda sa mga tao ang mamatay na minsan lang, at pagkatapos ito ay ang paghukom. So, ibig sabihin, pag namatay tayo, ang susunod mong hintayin sa buhay mo, yung judgment day. Between sa kamatayan mo at sa judgment day, wala ka na magagawa. Naghihintay ka na lang ng kahatulan. Ang tanging panahon ng paghahanda ay ngayon. Abang tayo ay buhay. Dahil pag namatay tayo, wala na tayong magagawa. Naghihintay ka na lang ng paghukom. Dito sa John chapter 9, ng buhay pang ating Panginoon, sinabihin niya ang kanyang mga lagad, ganyan. Gawin na natin kanyang gawa na nagsugo sa akin. Bakit sabi niya? Sapagkat tumatag ang gabi na wala lang sino mang makagagawa kanya. Yun po isang talinhaga. Ibig sabihin, habang tayo buhay kanya. Dito sa John chapter 9, verse 3 at verse 4. O verse 4 na lang. Kailangan natin gawin ang maggawa niya o nagsugo sa akin, ang Diyos. Samantalang araw pa, kanya. Dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Sabi mo, sasabihin niya, Brother Lonti, pwede namang, meron nga nagko-call center sa gabi, kaya natin. Ngayon, nung sabihin ito ng ating Panginoon, walang kuryente. Sa pagkapit ng gabi, madilim talaga yun. Wala kang na magagawa, kanya. So ito isang talinhaga na sinasabi ng Panginoon, habang buhay tayo, gawin na natin kanya ang utos ng Diyos. Dahil pagdating ng gabi, pagdating ng ating kamatayan kanya, wala na tayong magagawa. Tapos na kanya. Tapos na yung dapat nating paraan ng paghahanda para sa pagdarating na paghuhukom. Wala na, tapos na kanya. Doon na lang tayo. Dahil dito sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 13, ano po, balik tayo sa Old Testament. Ang magiging basihan ng ating kahatulan ay ang mga bagay na ating ginawa nung tayo buhay. Dito basahin natin. Verse 14 pala. 13. Iba ito nakita, awit ng mga awit. 12, verse 14. Verse 13 hanggang verse 14. Bisa nanonood ako ng National Geographic. Ang National Geographic 80s yung programa na yun. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Ang tanong nila, ano ang kahulugan ng ating buhay ngayon? Hindi nila masagot yun kasi 80s sila eh. Yung National Geographic, hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero sabi ni Solomon, sinagot ni Solomon yun. Hindi masagot ng mga tao, hindi naniniwala sa Diyos. Pero sinagot ni Solomon yun, sabi niya. Bago pa yung National Geographic na yun, sabi rito, ito ang wakas ng bagay. Oh, this is the conclusion. Dahil sinabi ni Solomon, kayamanan, walang kwenta yan, kanya. Kapangyarihan, walang kwenta yan, kanya. Pati asawa. Dahil si Solomon po ay mayroong 300 concubine at 700 na asawa. 1,000 asawa niya eh. Sabi, wala rin kabuluhan yan, kanya Solomon. So, ano yung kabuluhan mo? Ito ang sabi ni Solomon. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ko sa Diyos, asundin mo ang kanyang utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Pero dito po sa New King James, tignan ko lang po sa akin, dyan po. Ito pong cellphone ko, may Biblia ito eh. Itong cellphone ko na ito, iba't ibang wika dito. Lahat ng wika ng tao may translation dito. Ito po sabi dito sa aking New King James. Sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Ito ang pinakamagandang salin. Pag sinabi mo sa isang babae,
Kaya mali ba lang, nang bobola ka lang. Ikaw wala lahat sa akin, ano ibig sabihin mo? Sinabi ng lalaki sa babae, ikaw wala lahat sa akin, ano ibig sabihin no? Ikaw kahulugan ng buhay, yun yung sinasabi no? Kasi kung wala ka, wala pwedeng buhay ko, yun yung sinasabi no, di ba? This is man's all, ang ibig sabihin, ito lang kahulugan mo. Ito ang kahalagahan mo, kanya. Kung ikay matakot sa Diyos, asundin mo ang kanyang mga utos. In other words, kung nabuhay tayo sa mundong ito, di natin ginawang utos ng Diyos, walang kabulan ng buhay mo. Sinayang mong pagkakataon. Mamaya, sasabihin natin kung saan ka pupunta. Kung ginawa mong sarili ang buhay mo, sa iyong sariling kasiyahan lang, sa iyong sariling kalooban, sinayang mong buhay mo. Dahil ikaw ay hindi mapupunta sa mabuti. Yun sa verse 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom. Anong dadalhin niya? Anong ahatulan niya? Yung ginawa mo nung buhay ka. Kasi pag namatay ka, wala ka na magagawa. Pati ang lihim na bagay, magiging mabuti o masama. So magiging basis ng katulan ng Diyos ay yung lahat ng mga bagay na ating ginawa. Si Solomon, hindi siya specific. Sinabi lang niya, lahat ng bagay, magiging mabuti, masama. Wala siya sinabing iba. Pero po sa Romans chapter 2, si Apostle Paul, parang ipinaliwanag niya sinasabi ni Solomon. Lahat ng mga bagay na ating ginawa ay dadali ng Diyos sa katulan. Ngayon, depende kung anong ginawa mo, ay gayon ang iyong kahatulan. Sa Romans chapter 2, sinabi po sa atin, dalawa lang, katulad ng sinabi ng Panginoon. Kaya huwag kayo magsumikap sa pagkain na sisira kanya. Kundi sa pagkain na tumatagal lang sa buhay na walang ka. Sa Romans chapter 2, basahin po natin, no? Verse 6, hindi ko nagkakamali. Verse 6. Sa kanyang gagantihan ang bawat tao sa kanyang magawa. So ito, sinasabi rin ito, ating magawa. Anong klaseng gawa? Sa kanila, sa pamamagitan ng pagtsatsaga sa mabubuting gawa na naghahanap ng kalalatihan at karangalan at ng kawalan ng kasiraan ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. So ito yung uri ng gawain na magbibigay siya ng buhay na walang hanggan. The opposite sa verse 8. Samantalang sa kanila na magkasarili, in other words, yung sarili mo lang ang tinitignan mo at hindi sumusunod sa katotohanan, sabihin, dahil sarili mo lang mahalaga sa iyo, hindi mo sinusunod ang katotohanan ng Diyos. Kanya. Kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanilang puot at galit. Kanya. So yung una, ibig sabihin, kung itong ikawalong talata ay sa sarili, so by necessary interest, yung verse 7 na nauna, ay yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Siyempre, magka-opposite lang yun. Verse 9. Magkakaroon ng hirap at bighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan o sa audio at ganyan sa Grego. Ito pong Biblia, ito po yung interest. Kung kayo ay estudyante ng literature, ito po isang magandang pag-aaral. Itong sumulat dito ay isang Hebreo, si Pablo. Siya ay sumusulat bilang isang Hebreo. Ang mga Hebreo, mahilig sila sa paulit-ulit. Masasabihin niya pang-usap, ulitin na namin niya sa ibang paraan para magbigay siya ng emphasis. Ganyan. So dito sa verse 8, verse 9. Sa verse 9, ito yung ulit. Magkakaroon ng hirap at bighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan, unay sa Hudyo at ganyan sa Grego. Ganyan. Verse 10. Subalit kalalatihan, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay sa Hudyo at din sa Grego. Paniwanag po natin gumagawa ng mabuti. Kasi kung minsan sabi natin, gumagawa naman ako ng mabuti. Yun ang kaisipan mo. Ang mabuti lamang ay ang kalooban ng Diyos. Pag ginagawa natin ng kalooban ng Diyos, gumagawa tayo ng mabuti. Minsan tumutulong ka, Yung mga politiko, tutulong sila. Gumagawa ko ng mabuti. Boto niya o kanya, hindi sila gumagawa ng mabuti. Meron kapayaran yung ginagawa nila Para iboto mo lang, hindi na paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti, kapag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos.
Dahil ang Diyos lamang nakakaalam kung walang mabuti, hindi tayo. Sabihin siya, nag-iisip tayo, akala mo mabuti, pero ang resulta pahit, masama. Sa Proverbs chapter 14 verse 12, di ba? May danatilang mati sa isang tao, ulit ang dulo niyo ay daan ng kamatayan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ano ang mabuti. Kaya hindi tayo maaaring lumampas sa kalooban ng Diyos. Dahil ito lang kalooban na ito ang mabuti. Paglabas doon, yan ang gumagawa ng masama. Tsaka siya sa isip ng tao, ang gumagawa ng masama, pumapatay, nagre-rape, hindi lang yan ang gumagawa ng masama sa Diyos. Pag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo gumagawa ng masama. So, dalawang grupo ng gawa yan, di ba? Kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag hindi tayo gumagawa ng kalooban ng Diyos, tayo parusa. Ito ang mensahe pong ito, hindi lamang sa mga hindi pa Kristiyano, kundi tayo sa Kristiyano. Minsan nalilimutan natin na tayo Kristiyano. At hindi natin ginagawa yung dapat natin gawin. Ito sa 2 Thessalonians chapter 1. Basahin po natin na po. Sa verse 5 hanggang sa verse 10. Minsan tinanong ako lang isang nagtatanong sa Facebook Live, ganyan. Paano yung justice, kanya? Ano ang gagawin ng Diyos sa injustice? Wala. Ang injustice, wala tayong magagawa dyan. Buhat hanggang sa mamatay tayo, andyan ang injustice na yan, wala tayong magagawa dyan. Kahit ano pang gawin ng gobyerno, ng batas, may pa rin justice, hindi natin magagawa, gawang lalisin niya. Pero ang makakagawa lang niya na yung Diyos. Sa darating na kahatulan, lahat ng injustice, gagantiyan ng Diyos. Sa verse 5, ito'y malinaw na katibayan na matwid na paghatol ng Diyos upang kayo ating aring karapat-dapat sa kahanan ng Diyos. Na dahil dito'y nagdurusa kayo. Sino yung kayo? Kristiyano. Tayo nagdurusa dahil sa katotohanan. Ganyan. Sapagkat tunay na matwid sa Diyos, nagantihan ang kapigatihan ang mga nagpapahirap sa inyo. Once upon a time, ang Kristiyano, sila'y pinapahirapan ng mga hindi Kristiyano. Solo naghihintay sa mga tao nagpapahirap sa mga Kristiyano. At kayo, mga pinahirapan, ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoon Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyarihang. Sabi niya, ngayon nahirapan kayo nga niya, pero pagdating ng araw, tayo pupunta sa langit kasama ng Panginoong Diyos. Magpakailanman. Pero sa paano nagpapahirap? Na nasa nagliliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos. Sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Ang mga ito itatanggap ng kaparusahang wala hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kalalatihan ng kanyang kalakasan. Kapag dumating siya sa araw na iyon upang lalatin sa kanyang mga banal, at kamangahan ng lahat ng mga sumasampalataya sapagkat ang aming mga patutuo sa inyo ay paniniwalaan. Ibig sabihin ngayon, yung mga tao, hindi naniniwala. Tayo lang, naniniwala, iba hindi. Pero pagdating ng Panginoon, masasabi natin, tunay ang aming pinaniwalaan. Kayo, kawawa kayo, hindi kayo naniwala. So, dito po sa buhay na ito ang ating pag-aanda. Kung tayo po yung mga Kristiyano, wala naman po perfectong Kristiyano. Tandaan natin yun. Sabi nga nung napanood kong, minsan nanood ako sa YouTube, ano po, na isang marunong na nagigitara kanya. Sabi niya, no one is perfect. You all make mistakes, kanya. Pero yun, magaling ang gitara. Kahit nakapikit, pwede siyang tumugtog. Pero sabi niya, we make a mess sometimes. So, ganun din po sa ating mga tao, kahit man Kristiyano tayo nagkakamali, totoo yun. Pero hindi tayo nabubuhay isang salanan. Kinikilala natin ang ating pagkakamali at binabago natin dahil inihanda natin ang ating sarili sa buhay na wala hanggan. Ito ay preparasyon ng buhay na wala hanggan. May nagtatanong, bakit hindi pinaganda ng Diyos ang buhay? Sabi ko, bakit sinasabi mong hindi niya pinaganda? Doon sa alamalang Eden, ang pinakamagandang lugar na tirahan. Walang sakit, walang kamatayan, etc.
Ang tao, ang diablo ang sumira niya nga. Kaya naging ganito ang ating tinitirahan. Pinakikita lang ng Diyos sa atin. Kung yan ang gusto nyo kanya, yan ang gusto nyo. Isang tahanan, kumisan mabuti, kumisan masama. Kumisan payapa, kumisan may bagyo. Kumisan tahimik, kumisan may lindol. Kanya. Yan ang gusto nyo tirahan. O yung tirahan na inihanda sa atin ng Diyos. Dito po sa John chapter 14, ano po? Hindi ko lang, ilang oras na tayo nagsasalita. This John chapter 14 na po, ito isang magandang basahin natin. Lalo po sa English, lalo kong basahin sa Tagalog. Sapagkat dito nagpapakita sa atin ng isang magandang lugar na iba sa mundong ito. Sabi niya ng ating Panginoon, dahil ito'y sa oras na siya'y paalis na, malapit na siyang mamatay, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Yung mga tao hindi naniniwala si Kristo ay Diyos, hindi sila marunong magbasa. Kung sasampalataya ka sa ating Panginoon, katulad ng pagsasampalataya sa Diyos o sa Kanyang Ama, in other words, siya ay Diyos. Dahil kung hindi siya Diyos, hindi siya pwedeng paniwalaan, katulad ng Ama. In my Father's house, di sa langit, are many mansions. Kaya gusto kong isalin na ito. E tayo po mga Kristiyano, kahit na gawin nating araw yung gabi, kahit gawin nating 700 years a year, hindi tayo magkakaroon ng mansyon na maganda tulad ng mga mayaman. Tulad ng katabi natin, napakalaking bahay niya, mansyon niya. Di ba? Pero sa ating pupuntahan, sa tahanan ng ating Ama, ay mansions. Hindi lang isa eh. Are many mansions. If it were not so, I would have told you. Kasi kung wala naman kayo pupuntahan, sasabihin ko sa inyo. Kung wala naman kayo gantimpala, dahil kayo sumasampalataya sa akin, sasabihin ko sa inyo kanyo. Pero hindi yan sinabi ng Panginoon. In my Father's house are many mansions. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive it to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Yung mga premillennialist, di ba nila binabasa ito? Hindi mo sinabi ng Panginoon, sa lupa kanya are many mansions. Hindi mo sinabi yun, di ba? Ang sabi niya, in my Father's house, yung sa langit. Doon tayo pupunta, hindi sa lupa. Ihanda tayo ng lugar na tirahan natin magpakailanman. Yan ang ating tunay na tahanan. Kung ito'y bahay natin, binakawan na tayo. Tingnan, sinanakawan na tayo. Pero doon sa bahay ng ating Ama, walang makakapasok doon na masama. Walang kapangyarihan doon si Satanas. Sapagkat doon ang kapangyarihan ng Diyos. So, makita natin, kung tayo po ay hindi pa Kristiyano, mayroon tayong bisita ngayon po, hindi pa Kristiyano, ito na yung pagkakato, isipin po natin. Ano ba pinaghahandaan natin? Ano pinaghahandaan natin sa mundong ito? Pinaghahandaan mo kayo malibing sa libingan? O pinaghahandaan natin na tayo marating sa langit? Magkaroon tayo buhay na walang hanggan? O tayo maparusahan sa impyerno? Dito sa Revelation chapter 21, verse 8, ito ang pupuntahan, maliban pa sinabi natin kanina, ito ang pupuntahan ng mga taong hindi naniniwala sa Ebanghelyo. Hindi susunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan, Revelation 21, verse 8. Ito, but the cowardly. Hindi ito yung mga duwag na may takot tayo, may tinatanophobia. Si ako po, meron akong arachnophobia. Takot ako sa gagamba eh. Pero nalabanan ko na ngayon, may dandang siya ako eh. Si Raul naman, meron siyang takot sa dugo. Nagko-collapse, nakita ng dugo eh. Ako rin, may takot ako sa mataas. Meron tayong phobia. Hindi na sinasabi ng Panginoon dito. Yung cowardly, ito yung mga tao, alam nila yung totoo. Pero ayaw sila sumunod. Dahil meron silang natatakutan. Unbelieving, hindi sumasampalataya. Abominable, yung kanungal-duman. Murderers, mga patay ng tao. Sexually immoral. Sorcerers,
yung mangkukulam. Totoo po yung mangkukulam sa Biblia. Idolaters, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Yung salitang death dito, yung separation kanya. Tayo maihiwalay sa Diyos, magpakailanman. So, anong pipiliin natin, mga kapatid, mga kaibigan? Pag namatay tayo, anong pinaghahandaan natin? Yung tayo masusunog sa impyerno? O kaya tayo pupunta sa langit na napakaganda? May bilang panghuli na lang. Ano po? Dito po sa Revelation 21, yung kasunod dito, mayroong description ng langit. Dahil pinakita ito sa kay Apostle John. Dito sa verse 10. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, ganyan, and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. So hindi ito yung Jerusalem sa lupa, ito yung Jerusalem sa langit, ganyan. Having the glory of God. Anong itsura nito? Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Siyempre, perfect na bato ito. Kasi lahat ng diamond, lahat ng precious gems, meron silang purity. Pero ito wala, clear as crystal. Also, she had a great and high wall with 12 gates and 12 angels at the gates. Sabi nagbabantay sa pasukan. And the names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel, well, actually, ito isa lahat ng mga maliligtas. 3 gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, and 3 gates on the west. Now on the wall of the city are 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. At ito isang perfect square, kanya. The city is laid out as a square. Ang square po ay isang perfect triangle, kanya. The length is the same as the width, kanya. And the height. Tatasolin natin. And he measured the city with 12,000 furlongs. Its length, breadth, and height are equal. So, ito isang perfect na lugar. The construction of its wall was of jasper, and the city was pure gold, like clear glass. Nakita na ba kayo ng gintong gano'n? The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third chalcedony, the fourth emerald, the fifth sardonyx, yun istrit na sa golden land, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth topaz, the ninth chrysoprase. Ito lahat na ito, mga malalagang bato. So, ano ibig sabihin, no? Ito ay isang lugar na walang katulad sa lupa. So, walang kasing ganda sa namang bagay yung matatagpuan natin sa mundo ngayon. So, yung bang ating pinaghahandaan? O pinaghahandaan natin masunog tayo sa impyerno? At ang magandang balita niyan, ginawa na ng Diyos ang mga bagay na mahalagang gawin para tayong maligtas. Ang kailangan na lang natin gawin ay sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi na tayo mapapako sa krus. Kailangan lang tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. So, meron pa tayo bisita ngayon na hindi pa Kristiyano o hindi pa sumunod sa Ebanghelyo. Ito ang sabi ng Panginoon sa Mark 16, verse 15 to 16, bilang panganyaya po sa ating mga bisita. At sinabi niya sa kanila, umayo kayo sa buong kalibutan at inyong ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong namatay, na inibing at nabuhay na maguling mula sa mga patay, at ang bautismohan, may lubog tayo sa tubig, ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parusa. Anong gusto natin, mga kapatid, mga kaibigan? Tayo maligtas o tayo mga parusahan? Yun po yung desisyon na hindi magagawa para sa atin ng Diyos. Ito'y kailangan nating gawin bago maging huli ang lahat. Pag tayo namatay na, wala tayong magagawa. Pero habang tayo buhay, sabi nga ni Pablo, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Bakit ngayon? Bakit? Sigurado ba tayo may bukas? Hindi naman tayo sigurado yun ba? Akala lang natin, bukas buhay pa tayo. Akala natin. E bawal naman na mamaya, kung magkaroon ng malakas na magnitude, intensity 10, 12 ng earthquake, wala tayong mamatay. Hindi naman natin alam yun ba?
O kaya biglang inatake sa puso at namatay ka. Hindi rin natin alam yun. Ang alam lang natin ito. Ngayon ang ating pagkakataon na gawin natin ng kalooban ng Diyos. So maraming salamat po mga kapatid sa inyong pakikinig kahit na mainit.